Values Education 8, Quarter 3, Learning Competency 5B na ipaliliwanag na ang pagkalinga sa kapwa bilang indikasyon ng pananampalataya ay patunay ng pagmamahal sa Diyos at pagtupad sa tungkuling maglingkod sa kapwa. Bago tayo magpatuloy sa bagong aralin, mahalagang balikan muna natin ang tatlong pananampalatayang pinag-aralan natin kahapon, ang Kristyanismo, Islam at Budismo. Maaaring magkaiba sila ng pinagmulan, kasaysayan at paniniwala tungkol sa Diyos o sa espiritualidad. Pero kung susuriin natin ang kanilang mga pangunahing turo, napansin natin na may isang mahalagang aral na magkakatulad nilang ipinapahayag, ang tungkuling magmahal at malasakit sa kapwa. Sa Kristyanismo, ang aral ay nakatuon sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Sa Islam, pinapakita ang pananampalataya sa pamamagitan ng pagkakawang gawa. Sa Budismo, tinuturo ang pagkamahabagin at kabutihan bilang landas tungo sa kabutihang asal. Kaya ngayong araw, gagamitin natin ang mga aral na ito bilang pundasyon para mas maunawaan kung bakit ang pagkalinga sa kapwa ay hindi lang simpleng kabutihan, kundi isang tanda ng tunay na pananampalataya. Balikan din natin ang 10 paraan ng pagkalinga sa kapwa na tinalakay natin kahapon. Ito ang mga simpleng hakbang na maaaring gawin ng kahit sinong tao, anuman ang edad, relihiyon o katayuan sa buhay. Ang bawat isa sa mga gawain ito ay konkretong paraan para ipakita ang malasakit at kabutihan sa kapwa. Nabanggit natin kahapon na ang pagtulong, pag-unawa at pagbabahagi ay mga unang hakbang na nagpapakita ng tunay na pagtingin sa pangangailangan ng iba. Kasunod nito ang pagpapayo, paggalang at pakikiramay na hindi lamang tungkol sa pagtulong sa problema, kundi pagdamay sa kanilang pinagdaraanan. Nariyan din ang pagtitiis at pagpapatawad na nagpapakita na hindi lamang tayo mabuti kapag madali, kundi pati kapag may sakripisyo at pagpaparaya. At syempre, kasama rito ang pagiging bukas palad at pagpapakita ng kabaitan sa simpleng kilos o salita na nakapagpapagaan ng araw ng ibang tao. Kaya ngayong araw, mas palalaminin natin ang ating pag-unawa. Paano ang lahat ng simpleng gawain ito ay nagiging patunay ng ating pananampalataya? At paano ito nagiging tanda ng pagmamahal natin sa Diyos at pagtupad sa tungkulin nating maglingkod? Ang pagkalinga sa kapwa ay patunay ng pananampalataya. Ang pagkalinga sa kapwa ay konkretong pagpapakita ng ating pananampalataya. Hindi sapat na sinasabi lang natin na naniniwala tayo sa Diyos. Ang tunay na sukatan ay kung paano tayo magmalasakit at tumulong sa iba. Ang pagkalinga sa kapwa ay pagmamahal sa Diyos. Kapag tayo ay kumakalinga sa kapwa, ipinapakita natin ang pagmamahal sa Diyos dahil siya mismo ang nagturo ng kabutihan at malasakit. Ang bawat mabuti nating ginagawa ay isang paraan ng pagsasabing, Panginoon, sinusunod ko ang iyong kalooban. Ang pagkalinga sa kapwa ay pagtupad sa tungkulin. Bilang tao, bahagi ng ating tungkulin ang maglingkod at magbigay tulong. Hindi man laging malaki ang nagagawa natin, ang bawat maliit na kabutihan ay mahalagang ambag sa kabuang misyon natin bilang mabuting tao. At ang pagkalinga sa kapwa ay nagpapalakas ng komunidad. Ang pagkalinga sa kapwa ay nagpapalakas ng pagkakaisa. Kapag nagtutulungan ang mga tao, nagiging mas ligtas, mas payapa, at mas maayos ang komunidad. Mas nagiging magaan ang buhay kapag may malasakit at paggalang sa isa't isa. Ngayon, para makita natin kung paano nagiging totoo ang mga prinsipyong ito sa tunay na buhay, pag-aralan natin ang ilang sitwasyong maaaring mangyari sa paaralan at sa komunidad. Sa bawat sitwasyon, susubukan nating tukuyin kung paano tayo maaaring kumilos bilang taong may pananampalataya at malasakit sa kapwa. Sitwasyon 1. Sa inyong PE class, may kaklase kayong hindi masyadong magaling sa larong volleyball. Madalas siyang hindi mapasama sa grupo at parang hindi iniimbitahan ng iba. Kung pinili mong isama siya at turuan, paano ito nagiging tanda ng pananampalataya at pagmamahal sa Diyos? Ikalawang sitwasyon. May bagong estudyante sa klase at wala pa siyang kakilala. Lagi siyang mag-isang kumakain. Kapag nilapitan mo siya at kinausap, paano ito nagiging paraan ng pagtupad sa tungkulin na maglingkod sa kapwa? Ikatlong sitwasyon. May kalamidad na tumama sa isang barangay. Nag-organisa ang paaralan ng donation drive. Kung ikaw ay nagbigay o tumulong sa pag-aayos ng mga donasyon, paano ito nagsisilbing patunay ng iyong pananampalataya? Ngayon balikan natin ang tatlong sitwasyon. Sa bawat isa, tanungin natin ang sarili. Ano ang dapat kong gawin? Hindi lang tayo dapat basta tumutugon. Iniisip natin kung bakit mahalaga ang pagkalinga at kung paano nito pinapakita ang ating pananampalataya. Sa unang sitwasyon, ang kaklaseng nahihirapan sa volleyball ay hindi dapat pinagtatawanan o iniiwasan. Ang pag-anyaya, pagtuturo at pag-encourage sa kanya ay malinaw na tanda ng malasakit. Pinapakita nito na mahalaga sa atin ang bawat tao, isang aral na ibinabahagi ng iba't ibang relihiyon. Sa ikalawang sitwasyon,
Ang bagong estudyante ay nangangailangan ng kabuluhan at pag-aalaga. Ang paglapit, pakikipag-usap at pag-anyaya sa kanya ay hindi lamang kabutihang asal. Tungkulin natin ito bilang taong nagmamahal sa Diyos. Ang pagtanggap sa iba ay isa ring anyo ng paglilingkod. Sa ikatlong sitwasyon, kapag may kalamidad, ang ating tulong, anumang halaga o laki, ay nagiging konkretong paraan ng pag-ibig sa Diyos. Ang pakikilahok sa donation drive ay hindi lang aksyon, kundi isang pagpapatunay na handa tayong tumugon sa pangangailangan ng kapwa. Sa huli, ang bawat sitwasyon ay paalala na ang pagkalinga sa kapwa ay hindi lang gawa, ito ay pananampalataya sa kilos. Ngayon ay pagnilayan natin ang aral ng ating talakayan. Sa lahat ng ating nakita mula sa iba't ibang pananampalataya hanggang sa mga sitwasyon, makikita nating ang pagkalinga sa kapwa ay hindi lang simpleng kabutihan. Ito ay patunay ng pananampalataya. Dahil kapag may malasakit tayo, pinapakita natin na sinusunod natin ang kalooban ng Diyos. Isipin natin, ano ang personal na kahulugan ng pagkalinga sa kapwa? Ito ba ay pagtulong, pakikinig, pag-unawa o pag-abot sa mga taong hirap o nag-iisa? Pangalawa, paano ito nagiging tanda ng pananampalataya? Kapag tinutulungan natin ang iba, hindi lang natin sila pinapahalagan. Pinapakita rin natin na mahal natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa mabubuting turo. At panghuli, paano ko ito masasabuhay araw-araw? Hindi kailangang malaki, kahit maliliit na kilos ng kabutihan ay nagiging daan na para makita ang pananampalataya sa ating gawain. Ang pagkalinga sa kapwa ay hindi lang salita. Ito ay pananampalatayang nakikita sa gawa. Pagsasanay, isulat ang T kung ang pangungusap ay wasto o M kung hindi. 1. Ang pagkalinga sa kapwa ay patunay ng pagmamahal sa Diyos at hindi lamang simpleng kabutihan. 2. Sa pananampalatayang Kristiyano, ang mahalaga lamang ay ang panalangin at ritual. 3. Ang simpleng pakikinig sa kaibigan na nalulungkot ay isang anyo ng pagkalinga sa kapwa. 4. Ang pagtulong sa nangangailangan ay bahagi lamang ng tungkulin sa komunidad, hindi nito pinapakita ang pananampalataya. At 5. Ang malasakit sa kapwa ay makakatulong upang mapalakas ang komunidad at mapalalim ang ating pananampalataya. At hanggang dito lamang po ang ating aralin para sa araw na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!